Ang nakakapangingilabot na kaso ni Anatoly Moskvin, kasaysayan, kakilabutan, at ang malabong linya ng obsesyon. Si Anatoly Moskvin, isang historiador at lingwista mula sa Russia, ay hindi isang pangalan na madaling maiugnay sa sining o tagumpay sa akademya. Sa halip, ang kanyang pangalan ay hindi mapaghihiwalay na nakakabit sa isang nakakapangingilabot at nakakagambalang kaso na nagulat sa mundo noong 2011. Ang artikulong ito ay sumisid sa mga detalye ng mga aksyon ni Moskvin, sinusuri ang mga psikolohikal na salik na posibleng nag-ambag sa kanyang pag-ugali, at sinusuri ang mga etikal at panlipunang implikasyon ng kanyang mga krimen. Noong Nobyembre 2011, natuklasan ng mga otoridad sa Nizhny Novgorod, Russia, ang isang nakakatakot na eksena sa apartment ni Moskvin. Natuklasan nila ang 29 life-sized na manika, maingat na ginawa mula sa papyrus. Gayunpaman, hindi ito mga ordinaryong manika. Ang bawat isa ay naglalaman ng mga mummified na labi ng mga batang babae na hinukay mula sa mga sementeryo sa lugar. Ang mga manika ay nakasuot ng damit ng mga bata, ang kanilang mga mukha ay pinalamutyan ng mga buttons na nagsisilbing mga mata, at ang ilan ay may mga kahon ng musika na nakabaon sa kanilang mga dibdib. Ang maingat na napanatili na mga manika ni Moskvin ay hindi lamang mga nakakatakot na artifact. Kumakatawan sila sa isang nakakagambalang obsesyon. Sinabi niya na sinusubukan niyang i-preserve ang mga batang babae, naniniwala siyang mapapabalik niya sila sa buhay sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Gayunpaman, ang pahayag na ito ay nag-aalok ng kaunting paliwanag para sa kadahilanan ng karahasan at pagpaplano sa kanyang mga krimen. Kasunod ng kanyang pag-aresto, sumailalim si Moskvin sa malawak na psikolohikal na pagsusuri. Siya ay na-diagnose na may malubhang sakit sa pag-isip, isang kondisyon na nagpangyari sa kanya na hindi karapat-dapat na mahatulan sa ilalim ng batas ng Russia. Sa halip na harapin ang kriminal na pag-uusig, siya ay inilagay sa isang psychiatric hospital, kung saan siya nananatili hanggang sa araw na ito. Ang eksaktong kalikasan ng kanyang sakit sa pag-iisip ay nananatiling hindi pa nabubunyag, na nagdaragdag ng isa pang layer ng misteryo sa nakakagambalang kasong ito. Ang kaso ni Moskvin ay nagtataas ng malalim na etikal at panlipunang mga katanungan. Ang paglapastangan sa mga libingan, ang nakakagambalang pagmamanipula ng mga labi ng tao, at ang kadahilanan ng psikolohikal na kakilabutan ng kanyang mga aksyon ay hinahamon ang ating pag-unawa sa katanggap-tanggap na pag-ugali at ang mga limitasyon ng karahasan ng tao. Binibigyang diin ng kaso ang pangangailangan para sa mas mahusay na mga pananggalang upang maprotektahan ang mga sementeryo at ang mga labi ng mga namatay. Pati na rin ang kahalagahan ng pagkilala at pagtugon sa malubhang sakit sa pag-isip bago ito lumala sa mga ganoong matinding kilos. Bukod dito, nagsimula ang kaso ng isang debate tungkol sa responsibilidad ng lipunan sa pagkilala at pagsuporta sa mga individual na nakikipaglaban sa malubhang mga isyu sa kalusugan ng isip. Ang tanong kung ang isang mas aktibong diskarte ay maaaring pumigil sa mga aksyon ni Moskvin ay nananatiling isang punto ng pagtatalo. Habang ang mga detalye ng kaso ni Anatoly Moskvin ay hindi maikakailan na nakakagambala, mahalagang lapitan ang paksa na may balanseng pananaw. Habang ang kanyang mga aksyon ay walang alinlangan na kriminal at kakilakilabot, ang pag-unawa sa mga psikolohikal na salik na nag-ambag sa kanyang pag-ugali ay mahalaga. Ang pag-unawa na ito ay hindi inilaan upang patawarin ang kanyang mga aksyon. Ngunit sa halip ay upang ipaalam ang mga hinaharap na hakbang sa pag-iwas at upang itaguyod ang isang mas mahabagin at mas maalam na diskarte sa mga isyu sa kalusugan ng isip. Ang kaso ni Moskvin ay nagsisilbing isang malinaw na paalala ng kahinaan ng psikolohiya ng tao at ang nakapipinsalang mga kahihinatnan ng hindi ginagamot na sakit sa pag-isip. Binibigyang diin din nito ang kahalagahan ng paggalang sa mga namatay at ang kabanalan ng mga libingan. Maraming salamat sa panunood. Pindutin naman ang like at subscribe para mas marami pang video ang mapanood ninyo.